Yan. Dati ba yan? Wait ka talaga. Yawa ka talaga. Ito lang po Wait lang. Sige, ready na po ba yung nabotas saka yung malabon? Hindi pa malaki. Tawagin ko kayo. Sige, I'll give you 2 minutes para i-prepare po yung sagot natin. Bali, ang mag-share po nito, yung nabotas saka pag hindi po natapos ng nabotas, yung kalookan po yung sunod. 2 minutes po para maano na po. Yung exercise 2 tsaka exercise, yung magkasunod. Oye, chika, bisa ko dyan. Lumang katuniyan. Yawa ka. Lagi mo yung kutila dyan. Di lang yan. Nakikita po ba yung shinare ko? Yes. Parang sa akin, hindi ko maano lang. Yung modifier, tsaka yung Oo. Okay, game na po tayo. GCM na botas. Sino pa yung unang mag-share dito sa ating exercise 2? Ang kailangan po natin gawin ay ito po yung instruction. Underline the modifier words or group of words or phrases. And then draw a line naman kung saan yung modifier doon sa word na minodify or yung dinidescribe. Sino po ba dito yung yung nakuha po yung lesson po natin last week? Or kung may naguguluhan pa po, or pwede po kayong mag-raise ng hand para at least alam po natin na katulad ng sabi ni Mami, let's study this na hindi masyado pong mabilis para at least talaga ma-catch up po natin yung yung session po. Huwag po kayong mahihiya, pwede po kayong magtaas ng kamay virtually. Hello, Mary Ann. Yes po, Mami. Wala kami ni Doktora noon. Pwede ba yung exercise sa 1? Sure po. Ulitin po yung exercise 1. Oo. Okay, sige po. Okay, sige, yung mga nandito po last time, let's give the yung natin, yung ating sagot sa exercise 1. Yan.
Pero before that, let's review lang. So, alam na natin kung ano yung modifier, no? Sino yung pwedeng mag-share kahit 2 or 3 tao lang? Seconds lang kung ano yung naintindihan niya about sa modifier. Para at least everybody will have another idea kung ano ba yon yung session natin sa 8. Sige, bigyan natin yung pagkakataon. Isa sa Caloocan, isa sa Navotas, at isa sa D1. Habang nag-ano tayo, habang chine-check natin yung sagot din natin sa exercise 1 para para for the sake of Mami din sa kanila, yung mga wala last time. Pwede na po mag-start, mag-share. Si Caloocan muna. Ano po yung ano natin sa session 8? It's about observing modifiers. Ano po yung natutunan natin about the topic? Yung modifier daw po is ano, ano siya, yung, ano ba yun dyan? Sabi dito, can modify the other kinds of words to communicate something more exactly. Parang ano, yung inaano niya, yung subject ba yun? Yeah, tama ako. Inaano niya yung subject, ano yun? Dinidescribe niya yung subject ng kung ano yung pagkaka-describe niya dun sa subject. Kunyari, the ball is red. 'Di ba? Yung ball daw, yun yung subject, yung minamodify niya, kung dinidescribe niya kung ano ba itsura ng ball. Red, ganun, parang ganun po. Tama po Okay. ba ako? Oh, may point naman po kayo, Ate Aya. Pero aside sa subject, pwede rin i-modify yung maging yung pwedeng i-modify na modifier is yung verb din. So not only subject but also the verb. Kami po. Okay. So yes, sino ba po? Next, Navotas po. Or D1. D1 daw nagtataas ng kamay. Technical po, yung modifier po, technical term of modifier po yung adverb or adjective, yung naglalarawan po or nagde-describe. Okay. Galing ni, mukhang buhay na buhay ah. Kami lahat dito. Next po, si Navotas ba? Yung binanggit ko or Malabon? Excuse Ayan me. po. Basahin nito ang 11 and sasabihin kung ano yung mga modifier and the subject. Parang maliwanag. Po, yes po, Mami. Ano po, bali pinapaano ko lang po sila, Mami, yung parang pinaparecite ko lang po kung ano po yung natutunan nila or naintindihan nila about modifier. Tapos sasagutan na po natin yung exercise 1 ulit. Okay. Okay. Apo. Sige po, last na po sino ba? Caloocan or Malabon? Ay Navotas or Malabon? Tapos na si Malabon, Nabotas naman. Okay, sige, Navotas. Sino yung mag-share? Walang representative ang Navotas? Wait lang, Timean. Sige. Na-pressure ba? Ikaw, Hindi, yung modifier lang. Ayun. Ay, ibig sabihin lang ng modifier, tinatanong isa ko na. Tulad ng sabi dito, single words that can modify any other kind of word to communicate. So, kung mas madali kung lang siya, kung modifier words, medyo naging complicated ng pag-phrases. Patulad dito, the big ball, the red ball. So, yung mga modifiers dito ay yung big at saka yung red. So, exercise 1 daw. So, yun po. Something any other kind of word sa isang sentence po, yung isang modifier. Si ano ba yun? Sa early on?
Yes po. Opo. Okay, thank you, Earl. Or eto naman yung ano, yung additional information if you want to take a note. So pero nabanggit ko na to before. So yung modifier is a word or a phrase or clause that somehow adds information, describes, or limits or qualifies the main or verb in a sentence. So in other words, it changes or modifies this other word. So ibig sabihin siya yung nagbibigay na yun nga katulad ng sinabi ninyo, mga description or additional information about the subject or about the object or about the verb. So let's try again this exercise 1. And I'm sure yung iba, 'di ba, nakuha naman to last time. So ano ulit tayo, roll ano tayo, yung parang sunod-sunod ulit para at least everybody will be involved in our exercise. So let's start from from Malabon na yung kasunod ni Earl, kung sino yung makasama ni Earl, let's start from from that person, kung sino yung katabi. Hindi ko kasi makita yung video ng Malabon. Patigla. Okay, start po tayo dito sa verse 11 kasi si Mami will gusto ni Mami malaman tong exercise natin. Apo. One pa lang, One. one pa lang. Ulit. Parang, yung, di ba, exercise 1? Ano po, yung ano po dito, yung gagawin po natin is i-underline yung like na ginawa po natin last time. We will underline yung modifier or yung nagbibigay ng description or group of words na modifier. Tapos, magda-draw tayo ng line sa taas mula dun sa modifier papunta dun sa word na dinidescribe. Nakuha po? Yung katulad ng ginawa po natin last time. At patigla. Okay, sige po. Simulan po natin sa taga Malabon. Yung sunod po kay Earl. Malabon ba may ano nabotas? Ay, nalilito ako. Ano ba? Kasi alam ko Malabon si Earl. Nabotas. Ay, nabotas ba? Sorry sige, start na. At tigla. Hindi ko sa Malabon pala. Ano? Ate Mary Jane. Tsaka tsaka si Jan. Pero wala pa sila, no? Nandyan natin may Sige, hindi ko kasi makita yung lahat ng Kailangan ko siyang isa-isahin. Okay. Okay, Team Malabon. Natin dito sa verse 11. Ano po, and soon afterwards, Ano yung minamodify niya? when, Yung, when, okay, tama ba ito yung draw? Yung katulad ng ginawa natin last time. Ayun na. So, ito, i-draw natin yung modifier. Kami ko talagang mag-line. Diretso, yan. Tapos, ang kanyang minomodify yung word na when. Di ba yung when, sabi ko kanina, yung modifiers not only describes the subject or object, pati yung verb. So, alam naman natin na yung when is what? Is a verb. Tama? Tama po? Ayan. Yung dinidescribe niya kung kailan pumunta sa city to Jesus Christ. Okay, next po. To a city. Ayan, to a city. So, ito yung modifier. So, ano yung dinidescribe niya? Yung when. Yung went ulit. Kasi, sige, sino ba yung nagsasalita? Sorry. Kuya Dexter po. Okay, sige po. Pa-explain po, bakit po kaya went yung Yun nga po, pumunta doon sa bayan. Yung, Is kung saan siya pumunta. Okay po. Next po. Next po, Nain. Called na in. Ang pinomodify niya, yung city. Yung city po. Yung city. Ayan. Tama ba? Tama ba, Gladys, yung sinabi mo? Yes, ma'am. So, modifier or yung description niya, tinatawag na nain, at yung nain na yon ay isang city. Yun yung dinidescribe yung city.
Kaya city yung dinidescribe, yung modifier is yung Na in. na in, yung called na in. Meron ka pang kasama dyan? Apat lang kami, Teme. Okay. Tapos na kayo? Yes po. Okay, Team Malabon naman po. Saan na tayo? Sa ano? Ah, Number 12 na. Tama na nun. Number 12. Number 12. Meron pa po dito yung susunod. Ay, yun po. ano ba yun? Yung Ano Ah. po? his po. Tama, his. Ah. Ito yung, ano tawag po dito? Modifier. Modifier. So ano po yung minomodify ng his? Yung sa kanya, his. Disciples. Disciples. Yun, tama po. Nakukuha po ba? Tapos, ano, going. Ay, we're going. Action word. And Ano po yung susunod na modifier after ng his? With him. With him. with him. Ay, ano? Yung ano po? Going. Hindi. With him. Yung with him. With him. Kasi additional information to dito sa sentence, yung sinabi na ano, with Yes. him. At yung tinutukoy dito ay sino? Yung dinidescribe niya, yung Pumunta, going along. yung pumunta. Yun yung ano po, yun yung minomodify. Yes. Yung pagpunta, sino yung with him na kasama niya? He's never going along with him. Ito yung with him, ito yung modifier, additional information or description dito sa salitang going. Yung pumunta siya, nakasama yung mga disciples. Yes. So next ano po, next modifier. Accompanied by large multitude. Accompanied by large multitude. Okay, yan. Ito, hindi lang siya isang word, hindi lang dalawa, but phrases siya, accompanied by a large multitude. So, ano siya, phrases ang tawag po dito na modifier. Kasi kanina, di ba, pwedeng one word lang, pwedeng two words, pero pwede rin po yung phrases. Ibig sabihin parang ganito, phrases siya, accompanied by a large multitude. So, it's a modifier siya. So, ano naman yung may na-modify niya? Pagpunta rin. Yung going pa rin. Kasi aside sa with him, meron din yung, yan, going. Mami, okay po ba, Mami? Ngayon pa ba si Mami Betty? Explainable. I can understand. Okay po. Sino yung sumagot? Ito pong exercise natin, Mami, it's about modifier po. So, parang yung ina-underline po natin dito is yung mga modifier words or group of words or phrases. Ibig sabihin yung mga salita na nagbibigay ng additional information doon sa sentence or description. So, yun po yung mga naka-underline. Tapos yung yung underline naman na pataas, yun yung dinidescribe po. So, kaya meron po tayong line na pataas, kumbaga katulad po nito, accompanied by a large multitude. So, ang dinidescribe niya po dito is yung pagpunta, yung going. Kaya po meron tayong naka-underline na, ay hindi siya underline, parang line lang siya sa taas na sa going po. Sige, ano lang po natin, Mami, as we do the exercise naman, we will, naman po. Medyo lang siya sa umpisa rin po talaga, medyo nakakalito po. Sige, next po, sa verse 12. Kayo po, Mami, you want to try yung, ano po yung, yung modifier po dito sa verse 12? Modifier, Opo. as he. As he. As he, and then of the city. Oh, ang galing ni Mami Ano po yung minomodify na dito? Yung salitang? Approach. Di ba approach? Hindi po. Approach. Hindi po, Mami. Buo na po siya. Bali yung sagot niyo po na as he approached the gate of the city. So ano yung minomodify na po dito? Or he. Subject.
Yung iba po, meron po bang additional na sagot po? Aside sa sinabi ni Mami? Man. Hmm? Man. Hindi. Kasi dito na tayo sa as he approached the gate of the city. The gate of the So, The gate of the city. oo. Now, as he approached the gate of the city, so before that, ano ba yung yung kasama ni Jesus sa ng mga disciples? Sinong kasama? Large multitude. Yun, large multitude. So, ito yung dinidescribe niya. Yung as he approached the gate of the city. So, yung before niyan, di ba kasama ni Jesus ang disciples niya? At the same time, yung pagpunta niya doon sa Nain, at the same time, kasama din nila yung maraming tao, large multitude. So, yan po yung dinidescribe ng modifier ng as he approached the gate of the city. So, sometimes we have to it's either before or after yung minomodify niya. But this time kasi, as we read etong sentence na to, yung tinutukoy niya is yung before, which is yung last na phrases, yung accompanied by large multitude. Kaya yun po yung minomodify ng as he approached the gate of the city. Okay po, yun. Next po, ano po yung next na Next na modifier natin dito, yung parang adjective na nakikita po natin. Dead. Dead. Yan. Dead. Yung dead lang, dead. Yan. Ano yung minomodify niya? Man. Tama. Man. Yes po, man. Correct. So next po. Ano pa yung adjective dito na nakikita natin? Only son. Carried out. Yan. Sino yung nagsabi the only son? Aya. Ayun, sa Ate Aya. The only son. So, sino yung tinutukoy dito the only son? Man. Tama po. The only son is yung man. So, guguhit ulit po tayo. Yan. Papunta rito kay man. Si D1, baka gustong ng D1, mag-share. Kasi nasagutan na natin to before. Last week. So for sure, meron kayong mga nakapananda dyan sa manual po ninyo. Ano pa po yung susunod na modifier? The only son. Tapos, di ba, merong sumunod na dyan phrases. Yung Carryable. Ano po? Of his mother. Yan, tama, of his mother. So ano naman po yung minomodify ng of his mother? Yung son. Son. Tama, son. Nanit ko ba? So saan naman po yung tinutukoy dito, yung of his mother? Yung anak. The only son of his mother. Okay. Next na modifier po. Sizable. Or modifier or adjective. Para mas mabilis natin na Widow. She was a widow. Tama ba? Widow is an adjective. She pala. Describes she. Ay, joke lang. A widow describes she. Okay. Yung sabi ni Mami, yung widow. Pwede itong additional to widow. At yung dinescribe dito, ano po? Mother. Actually, yung kanina po natin nasagot na of his mother, eto na yon. Tapos, pwede po natin ilagay dito, yung dinidescribe niya is eto. Taka lang, hindi na kasi magkasya sa taas eh. Yan. Etong term na to, etong she was a widow. Yan. Binilugan ko na lang kasi ang dami ng guwit eh. So, yung of his mother is a modifier and okay na nag-iisa ito nga yung nanay niya. Tapos, aside from that, yung isa pang minomodify nito is yung eto nga, actually yung widow sana pwede.
pwede rin tong maging modifier kasi it's an adjective din, 'di ba? Na widow yung babae. Yes. Opo. Pwede rin po siya. Tapos yung kanyang modifier are yung it's either she or etong mother. Hindi ko na maano Hindi ko na maano lagay sa taas Yan. Pwede po yan. Pababa na lang yung ginawa ko. Tapos kanina may nagbanggit din po, isa pa, yung sumunod na sentence. Sizable crowd. Sizable crowd is Yan. Sizable. So sizable lang kasi yung sizable kasi it's additional siya, parang details dito sa sentence na to. At yung tinutukoy na, ano po yung tinutukoy yung dinidescribe niya na sizable? Tumawag ka na lang muna sa the crowd. The crowd. Galing ni Mami Yan, the crowd. Tama po, the crowd. So ano pa po yung nakikita niyo dyan na modifier? From the city. From the city. Yan. Galing na ni Mami nakukuha na ni Mami. Yan. Ano po yung minomodify na rito, Mami? Yung from the city. Yung Crowd. Crowd. tama, yung crowd. Is it Mula true? saan? Mula sa city is yung mga crowd. Tama po. Ano pa po dyan? May last pa na modifier. With her. Her. Yan. With her. At yung minomodify is yung Crowd. Again. Crowd. no, hindi crowd. Was. Yung was. Yung 'di ba Yes, because sabi ko it po is a verb. kanina. Opo, sabi ko po kanina, not only subject or object yung pwedeng i-modify, but also the verb, pwede rin po. So, depende doon sa sentence. So, let's go to exercise 2. Lahat po ba gumawa ng 2 and 3? Ng assignments? Be honest po, para at least Hindi pa. masyado. Ate, nahirapan kami. Nalito kami bigla. Okay. Pero meron po ba sa group natin na nakagawa po lahat? Etong 2 and 3? Ay, ito, wala pa kami. Hindi lahat. Pero, May baka ginawa. may iba. Okay, sige. Siguro let's try lang, siguro kahit mga 2 minutes. Kung wala pa kayong mga na-underline, let's try kahit mga 2 to 3 minutes lang. I'll give you 2 to 3 minutes to do that on your own para at least ma-practice kasi sometimes it needs to yung parang practice talaga. Kasi sometimes din, ako nga dati rin kahit din po kami, medyo nalilito rin po kami dito. Pero once we keep practicing din, medyo nakukuha natin yung medyo mahirap nga to yung lesson po niya about sa modifier. So I'll give you katulad niyan, I'll give you 5 minutes na lang para sure, para at least everybody will have kasi mahirap din pag wala tayong sagot. So much better kasi na may underline yan, mali man or tama, at least we did our best dito sa exercise na to. Okay po? Sige po, mga 9:12. Mag-ano pa start po ulit tayo, 9:12. I'll give you 5 minutes po to do that kung wala pa po kayong nagagawang assignment. May pencil ka pa dyan ba? Meron akong isa noon na nawala. Kinuha mo yung lapis ko dyan. Dalawang lapis ko dyan. From east to come.
Hindi ka bumili ng coco. Ako, hindi ko na naisip na ako. Ang dami namin kasing Hindi mo naman sinabi punta kay Landers. Hindi, bumili lang kami nga ng ano. Ayun na pati coco. Sana. Ngayon na. Coco. Okay na po lahat? Sige, ano po tayo? Start na po tayo kasi 9:12 na po eh. So, let's, teka lang. Tignan ko muna yung present. Sino yung pwedeng mag-share? Okay. Una, tatawagin ko pa yung sunod-sunod na lang Candice, Tito Claro, si Ate Erlyn, si Tita Net. Yung sunod-sunod po dito sa or Tito Toto, tapos si Madge. Laktawan muna natin yung nabota si Madge, tapos si Tita Virgie. Yan. Yung parang feeling ko naka-alphabetical dito sa sa participant. Okay. Si Candice. Candice, ikaw yung una. Anong modifier dito yung nakikita mo sa unang verse? And before the throne, there was a sea of glass like crystal. Sorry. Candice, diyan ka ba? Mukhang wala. Wala ba dyan si Candice? Sino yung kasama ni Candice? O, Tito Claro na lang po. Laktawan muna natin si Candice. Tito Claro. Naririnig po ba ako? Parang wala akong kausap. Naririnig po ba ako? Naririnig si Mean. Okay. Kasi parang wala akong kausap. Ang tahimik. Okay po. Tito Claro, kayo po muna. Kasi wala si Candice eh. I mean, hindi nag-open. Nadyan yan, naririnig ka, kaso nga lang ayaw sumagot. Ganun lang yan. Basta sunod-sunod po Candice, Tito Claro, Ate Erlyn, Tita Net, Tito Toto, tapos Madge, and Tita Virgie. Tapos kung meron pa... Mary Ann, advice, yung mga youth, wag mo munang tawagin, baka mahiya. Yung mga adult na lang muna. Okay, sige. Well, yun po. Except kay Candice, si Tito Claro, Ate Erlyn, dito muna sa mga single na na participant na nakikita ko. Tapos, Tita Net, Tito Toto, si Madge, adult na naman to, okay na yan. Tapos si Tita Virgie. Except kay Candice, Ako. atod ka lang ba? Tito Claro, kayo na po. Ano bang exercise natin? Exercise 2 po. Kapapasok nyo lang po ba? Kanina pa. Okay, ganito. Okay, sige po kayo po, umpisahan nyo na po yung pakiumpisahan po yung exercise 2. Ano po yung nakikita nyo dyan na modifier sa unang sentence? Unang sentence. Sa TV namin.
Basta That's tandaan po natin yung modifier is a word or phrase na nagbibigay ng additional information or description doon sa sentence. Or adjective, kumbaga. Ano rin siya, pwede rin siyang adjective or adverb. Sige po, Tito Claro. Katulad po nito sa ano, ready na po, Tito Claro? Ready na yung Yes. pencil ko. Alin po dito yung modifier? Sa unang-unang sentence, Apo. the throne. Bitin siya, hindi siya yung the throne Before the lang. throne. Okay, before the throne. Kasi 'di ba kapag binasa natin 'to, kapag wala tong before the throne, there was a sea of glass like crystal. Kasi ano meron na siyang kumbaga doon sa sentence na 'to, additional lang 'to yung before the throne. Kaya naging modifier siya. So ano yung minamodify niya, Tito Claro? Yung There was. may sumasagot. Was. Was. Galing nga. Sino yun? Sino yung sumasagot? Kami po dito sa T1. Wow, social Active ang D1 Grabe ka sa amin. Grabe Okay, ka next po. Si Ate Erlene. Okay, wait lang, May. Second is sea of glass. Before nyan, meron pa Ate Erlene. Okay, before yon, the throne. Hindi Wait po. lang. Wait lang. Sea of glass, di ba nasabi na ni Kuya Claro before the throne, right? Tapos, meron pang doon bago yung sea of glass. Yes po. Yung single word na very important siya because it's ano talaga, it describe yung ano niya. Basta, before ng sea of glass and after ng before the throne. Bago yun, was pa rin. There po, Was. there. Hindi po. Yung word na There? Para siyang kanina po, 'di ba? Yung kanina, Kasi it means one. Hindi A lang daw. A lang po, A lang. Kasi A lang, yung parang katulad nito, the only son, yung the word kasi na to na the, 'di ba sometimes yun, parang nagbibigay sila ng description doon sa isang bagay or tao or verb. Parang Okay. the best ganun. Parang bitin. Sige lang. Oh, yan po kasi yung yung sample niya. Pero ano yung dinidescribe ng A? Sea Para of siyang glass. Instead na the C, Okay. naging A yung niya, diba? Okay. A C. Parang there was a C. Ano yung dinidescribe ng A? C. Yung C. Sea of Tama. glass. C of, yung C of Glass. 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 Di ba dapat yung silang? A modifies. Ay, oo silang nga. pala. Sorry. Paano ba itong ibalik? Paano ba Was undo? Paano ba ito undo? Yung ano? Undo. Wala nga po, hindi ko makita rito yung undo Yung undo. Control C daw. Control C. Wait lang Control C. Wala Basta word lang yun. I-brush mo na lang, Time. Ano na yung eraser? Eraser, ayun yung eraser na. Ayun, nasa tabi ng draw. Ayun. Ayun. Okay. Yun. So, tama yung kanina. Draw ulit. Draw. Ready. was like crystal So, was po, red. yung kanyang minamodify yung Silang. Oo. Okay, sunod kay Attorley, sino yung binanggit ko? Tita Net, no? May, sandali, ulitin natin. Apo. Before the throne, tapos AC. There was Yun ang a ano. C. Opo, yung A yung parang A yung modifier modifier. yung C. It modifies C. Para po siyang ganito, Attorley, no? Yung dito pa sa exercise 1. Kaya lang dito kasi it's more on kung siya, kinumpleto kasi ito, yung the only, the word na the kasi kasama siya dun sa the only son. So, modifier Kasi siya. hindi consistent Tinan mo dun sa Luke 7, 11 to 12. Yung dead. Hindi siya inano yung sa dead man. Di ba?
Dead lang yung kinuha natin. Hindi kasama yan. Aded. Kasama yan. Buo yung inano ko. Dead. Okay, I mean, yung okay. lang, na Aded. describe naman. Hindi, Ah, aded yan. So, Aded yung ina-dead na siya. nilagay. Hindi siya alang. Okay. Hindi. So, medyo ang confusing. Parang ano kasi siya, parang kaya siya magkasama kasi ang tinutukoy naman niya yung aded or the dead is yung man. Dito kasi, ang tinutukoy niya mismo kasi asi, yung si mismo na si o. Kaya parang singular lang siya, hindi siya pwedeng asi. Parang kapag ginano mo kasi, pag pinagsama mo yung asi, ano yung si? Hindi naman kasi description yung si or additional information. It's a Ito subject. naman yun, Teme, ang pinopoint out ko. Saan parang si Tinet, medyo inconsistent. May mga kinoconsider, tas merong ibang hindi. Meron yun lang kasi sa akin. actually mga ano lang yan, yung mga binigay kasi dyan, it's more on parang suggestion nila. So meron din talagang mga questionable katulad like us before when we dealing with that. We have questions din. Kaya lang, we just follow na lang. Yung sagot nila. Oo, dun sa, kumbaga parang nakuha lang natin yung thought Oo. of the Pass session. gawin, oo. Kasi may mga ano talaga, may mga, kumbaga hindi naman talaga perfect, di ba? May mga questions din talaga tayo. Ano, sa amin din before. So may mga may mga ni-raise up din kami na inaccept naman din nila yung mga tanong na yun or questions na yun kasi nga sabi nga nila, this is just a suggestion of the TNET regarding modifier. So it's up to us na lang din. Yung basta yung thought makuha lang din natin. Yun lang naman po yung importante doon. Yung kumbaga sa ano is yung ano tawag doon? Kung sa ano sa academic yung Ito pa. yung ano Ang baso na naman. ano tawag po doon yung pag sa academic, yung makuha mo lang, yung di mo kailangan i-memorize, pero makuha mo yung principle. Yun, yung principle niya. So kahit na paligoy-ligoy natin. Complete thought. Yung thought, main thought. Complete Magka-idea. thought. Kaisipan. Sabi po, sino pa yung nagsasalita? Sino yung parang ano may umugong? There was a CO. So, may pwede mag-suggest, halimbawa, let's skip na modifier, tapos tingin namin, modifier yon pwede mag-suggest. Pwede naman, kasi ano naman to parang it's open naman for everybody to at least natututo din tayo, may nakikita tayo na hindi nakita ng TNET. We can do that naman. As long as we know, kung alam naman natin na na tingin naman natin modifier naman yun, di ba, why not? Kasi it's not perfect naman yung yung binigay na sample ni TNET. So it's not really parang sobrang higpit, hindi naman. Okay, sino po yung sinabi ko kanina sunod ni Tita Net? Ay, ni Tita Netherlyn? Ako. Ay, okay. Si Tita Net. Okay po, Tita Net. Tita Net, naka-mute ka po. Naka-mute. Ano, yung in the midst of the throne, before that po, Tita, meron pa pong modifier dyan. Ano yun? Like crystals? Like crystal ba? Kasi ano po, sabi nyo? Like crystal. Kulang pa po yung modifier niya. Glass like crystal, ganun. Kulang pa po. Kasi I remember po, last, mga previous sessions natin, we talk or we studied yung mga ganitong word, yung mga off, yung mga ganyan. Okay. So etong word na to, yung off glass like crystal, buo po yan. So it's para siyang adjective po siya. Or additional description, ano yung dinidescribe niya? Off glass like crystal. Bago yung off, yun yung kanyang minomodify. Alam ko yung previous lessons, ano po ito mention ko itong ganitong mga sentence na yung word na off glass like crystal is a modifier yon ng word before that, which is yung D.
Yan. So alam ko po ano yan, ni-lesson po natin yan yung previous lessons po. Kasi natatandaan ko rin po kasi to, nung yung pinag-aralan din po namin, they told us, lalo especially, katulad nga yung mga English yan. Tapos yung word na of, especially like that one na sentence, pag binasa po kasi natin yan, there was a sea of glass like crystal. So yung of glass like crystal, it's a modifier. Kasi pag tinanggal natin yan, pwede naman kasing tanggalin yan eh. There was a sea. And in the midst of the throne, di ba? Pwede yon. Kaya yung of glass like crystal is additional information or description ng sea. Nakuha po. Medyo Kasi, po. pag tinanggal po kasi natin tong of glass like crystal, pwede siyang sentence lang na there was a sea. Tapos, and in the midst of the throne. Kaya lang, dinagdag po ito. Kaya naging Kumbaga, modifier po ito. oo, may kasi pag tinagalog mo, parang dinidescribe nung of glass like crystal, yung dagat. 'Di ba? Anong klaseng dagat siya? It's a sea of glass like crystal. Sa English kasi, very important tong of nila. Of, Parang yes. laging inaano na yung word before that, yun yung word or subject na dinidescribe ng of kung ano man yung sumunod doon na description. So parang laging kasama yung of doon. Kaya yung kaninang binanggit ni Tita Net na glass like crystal, hindi siya complete. So kailangan siyang kompleto talaga ng of glass like crystal. Pero alam ko po kasi may lesson tayo niyan previous Hindi ko lang alam anong session yun. Pero pinag-arano po yan. Parang dinaanan ko yung ganyang, parang may special mention kapag ganyan po yung sentence. Kaya buo po siya, hindi lang siya glass like crystal. Supposed to be of glass like crystal. Relational words ba yan, May? I think relational words yan. Relational nga. Kaya very important po lalo na English, yung mga word na mga relational, mga connectors, kasi meron siya talagang dahilan kung bakit nandoon yun. So kaya hindi lang po siya yung parang basa-basa lang nilagay siya or ginamit. Lagi siyang merong reason behind it or before or after that sentence. Ayun. So next po, Tito Toto. Nandiyan po ba, Tita Net? Oo, kararating lang. Okay. Nakikinig lang ako eh. Ang nakita ko rito, sabi rito, minomodify ng crystal. Yung sunod po doon. In the midst, no? Okay, in the midst. Ano po yung minomodify ng in the midst? Yung of. Ang galing Of. Yung of. Okay, next po. Sino po yung sunod na ano? Ako na ata. Ikaw na. Ano na, ikaw na, Ako na. Katulad Of the throne. May pakiulit daw yung sagot kasi hindi raw maintindihan ni ma'am. Ayun, medyo po talaga, medyo nakakalito nga po eh. Nakakalito nga to in the midst na to. Bakit of yung dinidescribe niya? Oo, bakit nga of? In the midst, kasi yung of po kasi, para siya, ayun nga yung sinasabi na it's either kasi kailangan talaga mabalikan yung previous eh. Kasi itong of po talaga is very critical. Ano po siya, hindi ko masabing critical, pero very, siya, napakahalaga niya. Lalo na kapag nagbabasa po tayo, yung sa before and after na words niya. Kunyari, katulad niyan, in the midst of the throne. So, yung in the midst na yan, ang parang ang susunod na minomodify niya is yung of the throne. Tapos kapag naman sasagutin mo tong second na modifier na of the throne, ang kanyang minomodify naman is yung before that, yung midst. Midst. So yun yung medyo, kaya very important yung of actually sa ganito na pag-aaral po natin. Kasi meron po talaga siyang, medyo mahirap sa ngayon, intindihin, masakit po sa ulo, like na experience namin. Pero as long as we grasp yung yung thought niya about yung sa mga modifier, maano rin po natin siya. Sa ngayon po talaga mahirap na intindihan ko din po. Kahit po kami nahirapan din po. Pero pag marami po tayong sasagutang exercise din, unti-unti po yun natin maunawaan. So yun.
So, tama yung of the throne, tapos ang dinidescribe niya naman is yung midst. Kasi ito, natatandaan ko to yung of, very very important tong of na to sa sentence, sa before and after niya. Kung ano yung dinidescribe niya. Ayan. So, sabi ni Jem, nag-chat si Jem, bilisan daw natin, parang 9:30 na, nasa exercise to pa rin tayo. Pero gustuin ko kasi madaliin, pero dahil nga sobrang hirap po talaga niya, 'di ba? So, yun, let's give, na lang, tapusin lang po muna natin tong exercise to and let's move to the next, to the next session. Kasi 9:30 na rin po and we have a meeting daw po after. So, gagawin lang po natin yung exercise 3. Again, next na lang po yan para hindi po rin po natin. Yes po. Okay. Sino sunod sa iyo, Madge? Alam. Hindi ko alam. Wala nang sunod sa iyo. Okay, D1 naman. Lahat ng nasa D1. Please give your answer dito. Kasi kapag minadali rin po natin to, at then di talaga, yung round, tapos minomodify niya yung throne. Siya, kulang. Hindi lang siya round. Round? Round the throne. Kulang yung niya, kulang yung modifier mo. Round the throne. Hindi to yung Gemma, pag binasa mo siya, hindi siya yung, dapat complete yung modifier niya, round the throne. So, doon sa round the throne na yun, ano yung ano yung minamodify niya? For this. Yung verb na Where? Where? Okay, where? Medyo malayo na siya, pero yun. Para kasi siya dyan, parang... Pag binasa mo siya, Jem, round the throne. Ano yung round, di ba pag binasa natin, before the throne, there was a sea of glass like crystal. And in the midst of the throne, and round the throne, ano yung nasa round the throne? Where yun yung tinutukoy, yung where four beasts full of eyes before and behind. So yung where na word, na verb, yung tinutukoy dito. Para siyang around the throne. Lang po natin, exercise lang po tayo para din. Paano ko ba ito? Layo kasi. Basta ganyan. Ayan. Okay. Ano yung next na modifier po? Ayan, katulad niyan. Modifier ito, di ba? Yung 4. Ano yung minamodify ng 4? Yung is. Usually, madali siyang sagutin kapag ganun po yung lagi nyo itatanong. Halimbawa, you have to ask yourself, ano yung inano nito? Halimbawa, ganyan, 4. Ano yung modify ng 4? Mas confusing yung adverb, Timay, kasi sa adjective. Oo. Adjective din kasi yung 4. So, definitely, after that, ang dinidescribe na is yung sumunod na word na which is yung this. Actually, siya. Before kasi nakakalito talaga. Pero once you ask yourself kasi, kunyari, in-underline nyo to. Pag ito ba sinagot ko, ito yung modifier na to, ano naman minomodify nito? Pag tinanong mo kasi yung sa sarili mo, magkakaroon ka na ng idea, ito. Kumbaga, you have to ask yourself. Hindi lang yung parang nabasa mo lang siya. Kasi you need to, parang you need to, yung tawag dun, yung parang, yung tawag din sa accounting, yung hindi lang siya compute ng compute, meron siyang analyzation. Parang ganun yung yung kumbaga dito pag naghanap tayo, more on ganun yung gagawin natin. It's more on you have to analyze yung word, then magtatanong ka sa sarili mo. Pag ito ba in-underline ko, tama ba ito yung modifier? Kung ito yung modifier, ano yung modify nito? Diba? O katulad niyan, 4. Alam na naman natin na adjective to. So, alam natin na yung this yung modify niya.
Ayun. So next mo, sino yung sunod sa'yo, Jem? Tapusin lang natin dun, then let's move on na sa next session po, Full of ice. Full of ice before and Ano behind. po? Full of? Full of ice. Tama. Ano yung dinidescribe ng full of ice? Yung bees. Tama, yung bees. Di ba nakukuha niyo na po? Pag tinanong mo, ano yung full of? Ano pa? Wala na po ba yun? Yung bees po yung minumodify ng Okay, tama. Full of ice. Ano yung full of ice? Ano yung dinomodify nito? Ano yung dinidescribe nito? Is yung bees. bees. Basta tanungin nyo lang po sarili nyo. When you choose this modifier, tanungin nyo po, ano yung minomodify nito? So kapag yung po kasing tinanong nyo sarili nyo, parang you have an idea na kapag binasa nyo yung sentence, titingin lang kayo sa after and before niya. Doon sa word na yon. Tapos maano nyo na siya, ma-analyze nyo na, ito yon, yung bees yun, yung full of ice. Namin. Yung ganyan Paragraph kasi ito kay mahirap. Pwede kong Ano po? sentence lang. Nagets namin yung ganyang turo mo. Yung sentence, madali lang. Paragraph kasi ito mahirap. Pag sa ibang mga words na medyo mahirap na, especially if they're using mga connectors, mga time, yung katulad ng before and after, yung mga ganon, medyo ano na siya, medyo mahirap. Pero kapag ang ginagawa ko po, para nare-recognize ko yung nare-recognize ko po yung modifier, what I'm yung ginagawa ko po is tinatanggal ko. Reference number. Tinatanggal ko po yung yung kunyari yung unang before the throne, tinatanggal ko po siya. Pag tinanggal ko siya, complete yung thought niya yung sumunod. So ibig sabihin dinagdag lang yon para ma-identify na yun yung modifier. So ganun po yung ginagawa ko para at least nalalaman ko na isa siya sa mga modifier. Sino yung sumunod dyan, Jem? Nakatabi mo na pwedeng mag-share pa. Before and behind. Tapos yung modifier niya yung ice. Minamodify niya yung ice. Yung dinamodify niya yung ice. Tama. Hindi lang ice. Kasi meron siyang description. Full of ice. Full of ice. Okay. Full of ice. Full of ice. Yung before and behind, yun yung ang dinidescribe na is yung full of ice. Basta full of ice po yan. Okay. Okay. Sino yung susunod? Sunod-sunod na kayo, Jem. And the first. And then yung binamodify niya, the bees. Yung bees. Bees. Ano po? Sorry. Actually, dalawa yung modifier ng bees. If you read it, yung word niya, is a modifier na adjective doon sa bees. Kaya nga, yung the first. The first. Pwede siyang paghiwalayin actually kasi yung the word the kasi, it's yung siya, nakalimutan ko it's yung kapag sa English, yung Indefinite article? Oo, yung mga article niya, kasi it describes, it gives description doon sa subject or object. Kaya it matters din yung mga article na yan, like, yung kanina, the, di ba? Inaano natin siya, ini-include natin siya as a modifier. So, ito, pwede siyang ito lang. The bees. Kasi ang minomodify niya is yung bees. Since yung first is an adjective din, di ba? So, ang minomodify niya pa rin ay ang yung ano po? Bees. Bees pa din. Yun. So, pwede siyang dalawa yung modifier ng bees. Okay. Okay, sunod po. Ano yung susunod dyan? Like alam yun. Kaya ni Tita Rudy, pahinga muna siya ngayon. Oy, last week nagpahinga din na. Nag-jam tayo. Hindi, alam natin. Jessica, ikaw, ano yung mo?
Ano yung Yun. Was like a lion? ano na? Sorry. Was like a lion? Sobra. Like a lion. Parang hula na lang ah. Hindi naman. Hindi, like a lion. Like a lion. Like a lion yung beast. Ang minomodify niya. Okay, like a lion. Pero, before that word kasi, ano yung minomodify niya? Na verb. Was? Yep, was. Yes, was. So we have to be yung i-check din natin kasi, kung wala kasi yung was, di ba, ang dinidescribe niya talaga dito is yung this. But since but since ito kasi yung parang niya, yung kanyang modifier kasi it's before the subject is yung verb na was. Parang katulad dun sa mga previous natin, di ba, katulad ng where. Yung round the throne, ano ba yung nasa round the throne? Di ba? Instead na for bis, yung where yung inano natin. Kumbaga sa Tagalog kasi to, di ba, yung ano ba sa Tagalog ng was, where, yung parang ano kasi siya, verb siya sa English, pero sa Tagalog, action word siya. Ano ba sa Tagalog niyan? Action word? Kalimutan ko action word. Salitang kilos. Pandiwa. Ayun, pandiwa. Pero hindi siya pandiwang pandiwa. Kasi di ba B-verb yan? Hindi siya yung nag-state ng action. Tama ba? Alin like a lion, Ate May, ang inaano niya, yung was. Yes po, yung was po. Hindi yung beast. Hindi yung, dito kasi sample, hindi niya inano yung beast. Yung sa was na siya. Sa before nitong modifier na to, is yung kanyang minomodify, yung the word was. Kasi kapag pinasa mo siya, and the first beast, was, yung parang verb siya, pero dinidescribe niya kasi, yung parang, di ba, the first beast was, di ba, pag inano mo yung was, is a past tense, tama? Was like a lion. So, parang ang dinidescribe niyang dating lion, yung word na was, yung past ng first beast. Parang ganun yung, kung sa tatagalogin niya natin, ganun siya, ganun yung, niya, yung nais niyang iparating. Kaya siya naging modifier nung the word na was. Kasi like a lion was like a lion. Kumbaga like a lion siya before. Kaya was yung ginamit kasi it's a past tense. Ano yun, object? Nakuha po. Medyo siya, confusing nga lang talaga. Confusing lang. Pero pag binasa mo kasi siya, the first beast was like a lion. So, ano yung dinidescribe niya na like a lion? Yung before ng, yung parang yung dating yung, kaya nga was yung ginamit yung past tense na. Kaya tingnan mo sa susunod Dito sa susunod. Yung susunod, sige, sino po yung pwede mag-share? Si Tita Henny. Ayan yung modifier. Modifier ba yung the dyan natin Tapos yung beast ulit yung minomodify niya. Ano ba yung susunod na modifier dyan? Pwede naman, oo. Tapos yung beast yung minomodify niya. Yes. Tapos, second, modifier din, yung beast ulit yung minomodify niya. Tama? Oo. Pag itong like a cup, beast na lang. Hindi, wala naman kasing Okay, yung like a calf. Ano yung kanina, di ba? Yung kanina, the first beast was like a lion. Yung like a lion, ang minomodify niya is yung past tense ng first beast, which is yung was. Kaya dito sa like a calf, ang kanyang minomodify is yung the word na was, hindi yung beast. Kasi parang pag binasa mo kasi siya, tignan niyo po the first beast was like a lion. So yung like a lion niya, yung katulad ng leon, is yung past tense niya, kaya yung was yung dinidescribe. And then the second beast, like a calf naman. So ang kanyang dinidescribe naman is in the word na was pa din. Kasi parang dinidescribe niya nga yung past ng the first and the second beast. Was pa din was. Pabalik ko dito.
Sige, tingnan natin yung susunod. Susunod na modifier po. Da ulit. Da. Da. Okay, da. Okay, so medyo nakukuha nyo na tong ano na to. Da, tapos this. This. Tapos ano po? Third. Modifier din. Okay. This. Okay, this pa din. Face. Yung A ba? Modifier ba yun? Just May? Ano? Sorry? Yung katabi ng face na A. Hindi ko marinig. Phase. Yung daw, Ayan, tama. Yes. Modifier itong or yung ano yung minomodify niya? Face. Tama, yung face. Parang katulad dito, di ba? Dito sa una, there was a C. So yung ang inano niya, minomodify niya is yung C. Or yung binibigyan niya ng additional information, yung tinutukoy na doon is yung C. Parang dito, yung tinutukoy na rin dito, had yung na tinutukoy na is yung face. Yung mukha. So another ano po, modifier. Face as a man. Okay, as a man. So ano yung minomodify niya? Na mukhang daw, as a man. This. Yung? This. Tama, yung face. Yung face. Face. Oo, kasi pag binasa natin, di ba? Had a face as a man. So pag binasa mo siya as a man, ano yung as a man na parang katulad ng tulad ng man, is yung mukha, yung face na sinabi before that phrase na as a man. So next po. Ano lang natin, hayaan lang po natin na medyo makukuha din po natin na pag marami pong exercise. Okay, da ulit. Tapos ano pa? This. Yung for. Tapos ano yung binomodify nila? Yung This. yung fourth. Yung fourth Then. Okay, this din. This din. Okay. Describing this. So ano yung next na Like next a flying modifier? Eagle. Like a flying eagle. Yan. Pero ano yung dinidescribe na tulad siya ng like a flying eagle? Yung was. Tama. Modifies wash. Yes po, tama po kayo. Was po. So yan. Kasi pag binasa mo siya, di ba? The fourth beast was like a flying eagle. Pag inano mo yung like, ano yung like a flying eagle? Yung past, which is yung was na ginamit. Kaya yung was po yung minamodify ng dinidescribe na like a flying eagle. So next po. Each. Flying pa. Okay. O yan, yung ano ulit na yung off na yan. Very very important. Yung ano lang siya. Of the four beasts. Okay, of the four beasts. Okay. Okay naman siya. Of the four beasts. Kasi ito naman, yung ano niya kasi rito, and each of the four beasts. So ano yung tinutukoy nitong of? Ito palang da, sorry. Itong da na to. Yung of the. Four beasts. Yung This. Di ba yung word na of, always ang kanyang minamodify is yung before niya. Each. Yung The four beasts of each modifier. basta yun po yung palatandaan, yung of the or of, yung laging niyang minomodify is yung before, yung word na before. Yung word na, yung before that word na of. So, each of. So, yun ang minomodify na yung each. Etong the. Ano naman minomodify nitong the? This. Yes, tama. Etong for. This. Is pa din. So, inisa ko lang na line na lang yun para ano. Yan. So, next po. Ano pa yung susunod pa dyan? Had the four beasts
Wings. Had 6 wings. Ayun, tama. Had, ano yun? 6, di ba? 6 is an adjective. 6 wings. The Yung, ano ba yung minamodify niya? Dinidescribe niya yung wings. Okay. Next po. Ano pa yung susunod na nakikita nyo na na additional information or description? full of ice. Etong word na Full of ice. okay. Of Pwede kasi ice. pwede itong full lang muna. Pwede rin buuin na natin Pero meron kasi yung minomodify din. Yung full, aling dyan yung minomodify niya. Yung full, anong tama po. Sino po sumagot ng where? Mami. Galing ni Mami na nakukuha na ni Mami unti-unti. Yan, tama. Where yung minomodify niya. Kasi pag binasa natin yan, they were full. Ano yung full? Yung binanggit na where, yung verb na where. Ay na adjective. Na yung adjective na full of ice. So ano naman yung minomodify ng of ice? Etong of ice naman. Ito naman yung susunod na modifier, yung of ice naman. Ano yung sinabi ko po kanina? Yung palatandaan. Ano yung minomodify ng of ice? Yung tama po. Yung full. Yung before ng word niya. Yan. Tama po. So, yung of ice is a modifier of the word full. So, yun ang minomodify niya. Okay. Okay, next na modifier po. Within. Tama, within. Within. So, ano yung minomodify ng within? Ice. Ice. Tama, ice. Yes. Okay, next po. Modifier. And they rest, not they. Not day and night. Meron diyang description. Adject, tama ba? Tama. Na? Rest. Ay, hindi. Tama. Ano? May phrases siya na modifier. They rest. They rest not. Rest not. They rest not. They rest not. They rest not day and night. They rest not. Rest is a Correct verb. po. Kasi yung day rest is subject is day, then rest is a verb. So hindi siya modifier. So ano yung words or phrases na minomodify yung rest? Not day and night. Not day and night. Day and night. Day and night. Bakit hindi kasama yung not? Hindi ko alam, pero ang suggestion ni Tina wala siyang not. Day rest, Kasi not it day and becomes night. negative, di ba? So, bakit hindi pang Not day and night. Ano ba sa Tagalog nito? Day rest? Parang, Hindi nagpahinga. walang, parang kasing, Day rest. Parang hindi sila nagpahinga. Parang ganun. Hindi nagpahinga. araw-gabi, walang pahinga, parang Yun. gano'n. Oo, ganun. Araw-gabi walang pahinga. So, pwede siya, alam ko na. Pwede siya, we can do this like this, di ba? Yan. Tapos, ano yung minomodify na itong not day and night? Rest. Yung word na, yung pahinga. Rest. Rest Meron na. pa ba? Meron pa kayong nakikita? Rest, no? Meron dyan, adjective. Day. Ay. Ayan o, 3 beses pa sinabi yung adjective. Holy. Holy Lord. God Almighty. Tama, holy, holy, holy. So, ano yung sinabodify ng holy, holy, holy? Lord God. It modifies God. Holy, saying, holy. Nabotas, ano po yung ano nyo? Yung ano po, yung sagot nyo dyan. Yung minomodify ng holy, holy. God. Lord. God. Basahin niyo po siya. May silent po dyan na yun po yung minomodify niya.
May silent dyan. May silent. Daw magkamali yung di. Holy, holy, holy. Sorry, silent dyan. Saying. Yung the word na is. Asan is? Silent. Is, is. Kasi pag binasa mo siya, di ba, saying, holy, holy, holy. Is the Lord. Is Lord God Almighty. So, pero sometimes kasi di ba sa English, they don't mention na yung ganong word. Parang katulad ng pag nag-utos ka, do your homework. Imbis na sabihin mo, you do your homework, hindi natin nilalagyan yung you. Di ba? Yung noun na you. Sometimes Imperative kasi yun. yung imperative na siya na utos agad. Ganun siya. Ganun yung niya dito sa line na to. Kaya siya, ang kanyang modifier talaga is yung the word na is. Kasi pag binasa natin dito, saying, holy, holy, holy. So, sino yung holy, holy, holy? Is Lord God Almighty. So, hindi lang siya nilagay dyan, pero pag inano kasi siya, binasa mo siya ng Wala kasi siya, hindi siya katulad niya yung you do your homework daw. Yung may mga silent po. Like yung you do your homework. Sometimes, di ba, we don't write the you. So, do your homework. Pero pag tinanong mo, where is the noun? So, yung you, pero wala doon. Kasi nga, it's understandable na you're mentioning that person to do that homework. Parang without mentioning the word na you. Parang same thing din po dito, without mentioning the is, pero we know that they're talking about the Lord God Almighty. Pero yung is, since is the verb, so yun ang tinutukoy niya. Okay. Medyo nakakalito pa po, pero kasi yung Lord God Almighty, yung word na po kasi na to is not just the Lord God, yung parang isang lang siya. Kasi the word Almighty na, it's a, po siya? Adjective. Adjective. Na ang tinutukoy po ay sino po? Lord God. Yun. Dito papasok si Lord God na adjective. Kasi yung word na Almighty. Pero pwede rin naman kasi na pwede rin natin siyang actually dito medyo questionable din sa is dahil hindi natin siya nakikita or nababasa. Pero dahil nga alam naman natin sa English may mga may mga rules and sila katulad nga ng sinabi ko kanina yung the word na you Kasi dadaanan din po natin yon na may mga exercise na hahanapin mo bakit may you nasagot wala naman. Pero when you yung pag binasa natin yon, parang hindi lang talaga sinusulat yung you pero it's understandable naman na yun naman yung you na word yung tinutukoy na noun. So, parang ganito lang din po yun. Etong sa last last sentence. Okay. Okay po. And last modifier, which was and is to come. Ano yung which was and is to come? Lord God. The word na ano yung the word na modifier dyan? To come. Yes, the word to come. Kasi describe yung yung paparating, 'di ba? Pero ano yung dinidescribe niya? Anong word 'yon? Is. Is. Okay. Ayan. Etong present tense na is, yung which was and is yung kasunod, yung bago yung modifier, so yung is, yung kanyang minomodify. So, I know it's hard, but may question lang ako. Yes. Kasi yung, di ba, yung sa like a calf, dito naman, balikan ko lang yung the second beast. Kasi yung, sabi mo, yung na-modify nun is yung was. Tama ba? Was. Ayun, medyo na-confused na ako sa part na yan. Kasi, yung sa una, gets ko yung first beast was like a lion, okay. Tsaka sa fourth beast was like a flying eagle. Nagets ko naman yun. Yung dyan lang na like a calf, kasi wala naman siyang be verb na namin. Pero So, pag binasa mo kasi siya, kasi tignan mo yung yung kanyang, yung consistency rin kasi ng dito lang kasi sa second ang hindi binanggit. Pero when you read it kasi from the first and the third or the fourth one, meron talaga siyang was. So parang silent lang siya, oo. So kaya din was din talaga yung sagot dito na minomodify ng like a hindi talaga yung like a yung beast.
Ika-take ko siya as is na nababasa ko siya ng ganyan. No? Hindi ko isipin yung was. Actually, Beast yung na ano niya. hindi, Pero, you have to read the first one muna kasi pag divide dito sa una. And the first beast was like a lion. And the second beast like pag binasa mo kasi siya, yun din talaga yung inaano niya, minomodify niya yung salitang was. Pagdating sa third, the same thing. And the third beast had a face as a man, and the fourth beast was, yung was naman to, yung was like a flying eagle. So, pag binasa natin kasi yung first pa lang, sa una pa lang, binibigyan niya tayo nung parang ano tawag doon, yung momentum na this is yung sa parang yung past tense ang tinutukoy niya. Kaya din kahit hindi siya na-mention diyan, the word na minomodify niya is yung the word na was na ito nga yung sa first one. Was like a lion, and the second beast like a calf. Pag binasa mo siya ng ng diretso ha, kaya yun ang kanyang tinutukoy. Was pa din ang minomodify niya. Kahit hindi mo siya nabasa dito. Kasi nga dito pa lang sa first one, it's parang malalaman mo na kaagad na past tense yun, yung parang was pa din yung tinutukoy niya. Kasi nga the first beast and then the second beast, di ba? So was wait lang. Yung like a calf, babalikan ko lang. Ang tinutukoy niya is yung was mula dun sa first beast, tama ba? Oo. Ayun, hindi ko talaga matanggap. Kasi inano niya lang to parang kasi dito hindi na talaga nilagay. So silent lang din talaga yan. Kaya pag nilagyan mo lang din yan, doon lang din yan po. Kumbaga yung pa rin yung tinutukoy. Kasi Timika, hindi ko siya matanggap kasi wala kasi siya. Malayo kasi. Parang second beast kasi yung pinag-uusapan dyan sa part na yan. Tapos doon yung first beast. So gets ko pa yung was ng first beast. Tsaka fourth beast. Pero yung sa second beast talaga di ko matanggap. Pero kasi the first pa lang. The first beast, lang kasi dito. Nagsasubmit po ako. Sorry hindi ko narinig, sorry. Ikaw lang, Teme. Okay. Di ba yung which was modified yan, nagmo-modify yan sa Almighty? Sorry po, Tito Claro, sorry, hindi ko marinig masyado. Yung which was daw is modifying yung Almighty. Di ba? Yung God po. Which was is modified by the Almighty. Ay, yung which was po and is hindi po siya modifier. Yung modifier po dyan yung to come, yung paparating. Na which is yung minomodify niya po is yung is. Yung verb na is. Yung Lord. Opo. Kasi present tense po So is yung tinutukoy niya. Doon, before doon sa word na modifier na to come. Parang katulad ng question ni Madge nga doon, yung kaya din siguro nga nalilito ka kasi wala yung was. Pero kapag binasa mo kasi yung thought niya from the first one, binanggit niya pa lang na and the first beast was like a lion, and the second, hihinga ka kasi may kama, and the second beast like a calf, and the third beast so it's kapag binasa mo kasi siya, talagang same thought yung nais niyang iparating na yung second beast like a calf naman, pero hindi lang minention or hindi lang nakalagay dyan yung was. Pero kung mag-i-start ka dito sa una, kasi ang ang kino-contest ko lang, bakit yung was ng first is yung wait lang, yung kino-contest ko lang, bakit yung was ng first yung dinedefine ng like a calf. Gets mo? Kasi gets ko naman kung was pero kasi bakit yung sa first beast? Ba't hindi yung sa second beast? Wala namang was dyan. So, parang for me, kaya yung like a calf, ang dinedefine niya, ang minamodify niya is yung beast. Kasi, wala I mean, pero sabi ko nga magsasubmit ako. Yan kasi yung suggestion ni Tina actually. Kasi nga, ako naman, ang kaya hindi ko rin siya kinwestiyon because kapag binasa mo kasi siya, yung thought niya din, nandoon sa kumbaga parang second siya kasi meron ditong connection, may connector din na end. So pag binasa mo talaga yan, it's like kumbaga konektado siya doon sa una. And the first, 'di ba? Puro lahat sila may mga connector, may mga end sila. So addition siya doon sa first thought. Kaya din hindi ko siya na-question. Advice ko, laktawan nyo yan. Magkakaroon ng para yung iba naman mahaba ng discussion diyan
Lahat Ayun naman nga may po eh. Pero kanya-kanyang pananaw ano, sa interpretation. JB na yan. Punta na kayo sa ibang part. ako, sige pa, Pastor. Pero yun lang naman yung ano ko din. Pero kung tingin nyo po na medyo magulo pa din, mag-exercise na lang din po tayo para sa susunod na mga susunod na session po. Yun lang naman po. Pero hindi ko kina-question kung bakit I mean, tama naman yung mga tanong din natin, especially us na mga bago din tayo. Kasi kahit naman din po kami dati, dami rin na, actually, litong-litong nga kami dito. Mas marami kaming tanong. Actually, dahil nga nakakalito talaga siya. Pero as time naman, kaya nga nandito tayo para unti-unti maintindihan din po natin. Tapos, maano talaga natin kasi yung tingkat naman din kasi na binibigay na suggestion is not perfect din. So, we can do the questioning din. And then, yung thought na lang ng session natin, makuha lang po natin yon. It's easy for us na to understand the Bible. Basta as long as maintindihan natin kung ano ba yung mga modifier na yan, yung mga connector, yung mga article, bakit very important siya. Kasi nga, nagbibigay siya ng importansya or details or description doon sa isang sentence. Ako kasi more on parang tinatanong ko yung sarili ko eh. Alin ba dito yung modifier? Tapos kapag inano ko yung modifier, ano ba yung tinutukoy niya? Para saan ba to? Para kanino ba to? So once you question also yourself, it's very easy na rin parang i-analyze. Actually, it's more analyzation to. Not only because of the mga word. It's more an analyzation talaga siya. The buong yung context niya pag binasa niyo po siya. So yun lang po. So let's move on na muna kasi medyo 10 na. Di pa po tayo tapos. Ay, ba't siya nagtuloy? Ala. What happened? Wala nagtuloy. Wait lang, anong page na tato? Ano ba itong napindot ko? Alam mo, napindot ba ako? Ang layo niya na. Mag-control F ka, Tim eh. Wait. Ano ba yung napindot ko? May napindot ba? Hasanapin mo yung page. Ayun. Ang page na ba tayo? Page 19. Kamusta po? Nabotas, Caloocan, Malabon. D1. Ano po kayo? Ano po kayo? Mag-share po kayo. Ano po kayong page? Na basta unawaan namin. Layasan na kami. Hindi, ang importante lang naman po dyan, actually dito sa modifier, kahit hindi pa po natin buong ano pa rin. Kasi as we study naman the next session, unti naman po yan talaga, makukuha rin po natin. Hindi siya yung parang isang upuan, gets na natin, hindi po. Wait lang. Ayan, session, ano na tayo? Yung isa na yung mahabang sample pwede po pakisagutan po sa bahay. Yung etong last session, para din mas lalo natin maintindihan. Yan, exercise 3. Yan. Pakisagutan po yan Try nyo pong sumagot. I mean, sabi nyo lang po kasi mas lalo po kahit mali, kahit mali po, mas lalo po tayong matututo kapag may nakikita natin yung error po natin. Tapos mapapatanong ka, bakit kaya, di ba? So next na po tayo para matapos natin tong susunod na exercise. Yung susunod na exercise ay yung ito. 20 ba? Nasagutan na natin to, no? Yung independent tsaka dependent. So ang hindi natin nasagutan ay this one. I think this one. Ayan, Timmy, yung number 6. Next page. Ito ata, Tim eh, number 2. Number 2. Ay, number 2 hindi. Yeah. Exercise 3. Ito, mabilis na lang to. Ano lang to, independent tsaka sorry. Dependent tsaka independent lang to. So, let's start tayo kay Nabotas. 5 minutes lang, mabilisan. Independent, ang gagawin natin is circle yung independent clause. So, alam naman natin kung ano yung independent, no? Independent clause tsaka dependent. Tama po ba? Raise your hand po na virtual kung meron pong di pa nagigets. Or, gets naman po. Okay, gets naman.
Okay, si D1, pakisagot po ng isa-isa. Alin po dyan yung independent tsaka dependent? Sige. We proclaim him independent. Okay, independent. Anong gagawin? Ano na lang gagawin ko? Bibilugan ko na lang Independent, underline pag dependent. Oo. Sa bilog na lang kasi hindi ko ma-itel, Bilog na lang. tama nga, circle nga. We proclaim him. Tama na naman magbilog. We proclaim him Independent. We proclaim bilog. We proclaim him. Okay, Jessica, pakiulit. We proclaim him independent. Tama po. Independent. Tama ba? Independent. Okay, tama naman siya, pero meron kasi siyang additional na information. Direct ata siya. Ha? Wisdom. We Oo, admonishing and teaching everyone with all wisdom. Kasi additional information siya dito sa we proclaim him. Modifier yung admonishing and wisdom. Apo. Next po. Ha? So that we may Ano to? Dependent or independent? Wait lang. Guwit lang. Okay, guwit lang. Tama, dependent. Bakit sa dependent lang? Kasi yung box niya. Yung soda. Start with soda. Okay, yung soda. In the word na soda din. Young. Next po. To this end, I labor. His energy. Dependent. Okay, independent. Mula saan po? Ano po, in this, to this end, I labor on his energy. Hanggang saan po yung independent nito? To this end. I labor. Those Hanggang saan po? Hanggang? energy. Independent yung May naka-open na umuugong. Medyo maingay po. Okay na. Okay. Okay na. Sige, tita, Jessica. Ayan. So, ito yung independent. Pero di Tama ba, ba? dependent din yung which so powerfully works in me? Hindi, basahin mo siya. Pag binasa mo kasi siya, to this end I labor, parang to this end I labor. Ano yun? Struggling with all its energy. Ano yung energy na tinutukoy niya? Yung which kasi ang tinutukoy niya dyan is yung energy. Which so powerfully works in me. Kaya yun yung kaya complete ang thought niya. Kasi nga, basa-basahin niyo siya ng buo. Hindi lang yung may makita kayo na word, feeling niyo, yun na. Pag binasa mo pa kasi siya, pag tinanggal mo kasi yung which so powerfully works in me, actually, this one is modifier. Yung powerfully modifier siya ng modifier siya ng energy. Kaya din kasama siya kasi additional information siya dito sa una. Yung to this end I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. So this one, yung dulo nito is modifier na hindi siya pwedeng tanggalin kasi nga yung which na word dito, it talks about the energy na tinutukoy. Dito kasi sa una, so that, it's more on more on, alam mo yun, yung parang, siya, na hindi siya pwedeng mag-stand alone. Yung, ano ba tawag dito? Yung so that kasi, diba last na session natin is one of the example words na, yun automatic yun. So, yung statement. Ano?
Wala akong marinig. Parang ano, Wala ko yung Ano sabi mo, Madge? Ay, hindi wala. Akala ko may sinasabi ka, kaya Sabi ko, nakikinig so ako. parang, okay. Oo. Sige lang. So that kasi is one of the example of the dependent. Kapag yung may word na mga ganyan, it's automatic. They are dependent clause na. They are dependent na hindi sila complete yung thought na niya kasi wala nang subject and subject and verb. Okay, next po. Tita Henny ba nandyan? Okay, sige. Tita Henny, kayo po. hanggang salary sa'yo. I want to buuin. Pakilakasan po, mahina. I want you to know how much I'm struggling for you. And for those, Levitia, okay na? Hindi, kayo po. Ano po ba sagot nyo? Independent nga. Hanggang saan po? Hanggang saan? Personally. Basahin niyo po ulit siya. Yung ano niya po, yung sentence niya. I want you to know how much I struggling for you. For those, Met me personally. lahat. Di ba sinabi rito, I want you to know how much I'm struggling for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. So it's continuation siya doon sa word na and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Kaya buong word po na yan, it's independent. Independent. Yes, independent siya. Hindi pwedeng yung hiwalayin po kasi it's a connection, it's additional doon sa word na and for those at Laodicea and for all naman na hindi pa niya nami-meet personally. So, yun. Kaya independent po siya buo. Next po. Tita Raquel. My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love. Okay, tama. Yan yung independent. Apo, independent siya kasi meron siyang subject and meron din siyang verb. Tapos itong mga maybe yung encouraged in heart and united in love is additional information na lang din or modifier. So ano pa yung dependent dito? Ayun, yung word na is so that na naman. So alam na natin, pag may so that is dependent siya doon sa first sentence. Diba yung first sentence niya is my purpose is that they may be encouraged in heart and united in love. So that, so ayan, kaya dependent siya doon sa first sentence. Kaya kaya ito yung dependent clause natin. Hanggang saan po ito? Understanding. Tama, understanding. Kasi, ay, ang pangit na ng underline ko. Yan. Ano pa yung susunod na dependent? They may know the mystery of God, namely Christ. Hanggang saan po? God. Christ. Mystery of God. Kulang pa po siya. Namely Christ. Hanggang saan po? Hanggang? Christ. Hanggang knowledge po. Sige, bakit kaya? Basahin po natin Kasi pag tinanggal po natin yung in whom are hidden, hindi po pwede. Kasi ang tinutukoy po rito in whom are hidden all the treasures is yung first. Kumbaga parang dugtong karugtong siya. So hindi po natin siya pwedeng hatiin. So kaya buo siya na dependent doon sa first sentence natin sa number 2 na verse. So in order that they may doon sa unang dependent, in order that they may know the mystery of God, namely
prize in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So pag binasa mo siya, di ba, pag binasa mo siya tuloy-tuloy, yan yung buong dependent clause. Hindi siya pwedeng hatiin, hindi siya pwedeng putulin na hanggang dito lang, hanggang prize. Hindi po pwede. So, yun. Yun yung ano. So, next na next na ano po? Ano po yung susunod? Verse 4. I tell you this. Okay. Sino sumagot na I tell you this? Tama po. I tell you this. So, independent po siya. Bakit po kaya independent to? I tell you this. Complete thought. Complete na yung thought niya. Meron siyang subject and meron din po siyang verb. At yung object niya is yung this. So, complete na siya. And then, ano po yung susunod na nakadependent doon sa, dito sa I tell you this? So that no one may deceive you by fine sounding arguments. Fine sounding arguments. Okay, tama po. Yan. So that no one may deceive you by fine sounding arguments. Okay. Sa verse 5 naman po. For though I'm absent from you in body, I am present with you in spirit. Alin po dyan yung ano, yung independent. I am present with you in spirit and delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ is. Okay. Ikaisahin po natin na dito sa verse 5, yung it's ano na to, for though I'm absent, parang ano na siya, kumbaga base dun sa lahat ng sinabi niya sa previous verse, this is a conclusion na for though I'm absent na. Ay, parang yung for kasi, it's ano to, it's ano ba yung word na to? Para ano siya, di ba doon sa sample natin, meron siyang ano, it's a conclusion na siya doon sa mga previous na verses. Kaya yung for though I'm absent from you in body. Independent yan? Oo, independent na to kasi yung for is an conclusion na doon sa ano. Kapag binasa mo kasi siya, for though I'm absent from you in body. May question. Po. Paano yun kung halimbawa ang binigay lang sa'yo is verse 5. Wala yung verses 1 to 4. Tapos for though I am absent from you in body. May thought pa rin ba siya? Opo, kasi ano po siya, Terlyn, kasi kung yung verse, kasi pag binasa natin yung verse 5, alam natin na this is a conclusion na from doon sa mga sinabi niya sa previous na ano, sa previous na mga verses. Kasi parang ano niya na to for though I am absent, parang conclusion na kahit na wala ako from you in body, so I am present with you na in spirit and delight to see how, ano na, yun na nga, tinuloy-tuloy niya na nga siya. So kahit wala po yung verse ng yung previous ng 1 to 4, alam natin nang tinutukoy niya na doon, kumbaga, complete na yung thought niya eh. Conclusion na po kasi yung tinutukoy niya dito at Arlene. Kaya po siya naging independent. Kasi hindi naman po siya dependent doon sa previous eh. It's a conclusion na kasi siya. Hindi siya yung parang additional information or parang, alam niyo yun, yung parang nakadepende doon sa before, doon sa previous na mga verses. Parang ano po siya, parang yung mga word na therefore, 'di ba? Kapag may mga ganung word, ano na yun? Mary-Ann, paki-wrap up nyo kasi may meeting pa tayo. Papa, sige pa, last na po ito, Pastor. Tapos we will start na assignments. Sige. Na daw po kayo, Dok. Number 6. So then, just as you're seeing. Sige, aralin nila maigi. Tingnan natin. Ay, sorry. Pero teka lang, parang mali ako. I'm present. Baliktad natin eh. Sorry. I am present with you in and delight. Yun yung ano. Kaya nga,
Kaya nga nalilito ako. Sabi ko, bakit gano'n? Sorry Kaya, po, nabaliktad ko. Yung I am present with you kasi yun pala yung may subject and ano na, and yes, complete na yung thought niya, which is yung yes, for though I am absent from yung body. Siya yung yes, nakadepende doon sa dito sa next Oo, na session natin. Sorry, naduling lang ako ang pagkakaibigan ako sa tingin Thank ko. you, May. Baka kailangan namin mag-aral kasi sabi ko nalilito ako dito. Sige, Apo. thank you. Okay, yun. So, Okay. nakadepende yung for, nasanay kasi ako pag for eh. Pero yung ito kasi, yung pagkakasabi niya, for though I'm absent from you in body. So, parang nauna siya eh. So, kaya Yes. nakadepende siya doon Yung dito sa complete second. thought. Oo. Apo, yung second na Okay. sentence. So, I am present with you, ganyan. Okay. Hanggang dito po yan hanggang Christ. Yung I am hanggang Christ is. So, last verse na po tayo. Okay. Just as you receive Christ. Ano yung ano? So then, just as you see, Christ Jesus as Lord. Continue to ano live. siya? Dependent. Ano? Independent. Independent. Dependent siya. Dependent. Tama, dependent. Independent. Ha? Continue to live in Him. Independent. Ano pa? Continue to live in Oo. Him. Bakit siya independent? Etong continue to live in Him. Pwede na siya Imperative. Kaya niya nang Imperative siya, di ba? ang stand alone. Yung you, tsaka yung you hindi lang binanggit dyan, pero it's ano na, alam natin na ano siya, meron siya doon, kaya complete yung thought niya. May subject and may verb din. Ano pa po yung ano, independent dito? Rooted and built up in Him. Okay. Ano pa po? Strengthened in the faith as you were taught. Faith as you were taught. Okay, yan. Hanggang faithfulness. So, let's have ano po, exercise next. Ito po, gawin niyo po ito sa bahay yung susunod para mas malalo po namin maintindihan yung independent sa dependent. So, it takes time po talaga ito. So, kaya din hindi po tayo masyadong nagmamadali kasi para mas lalo natin maintindihan po talaga. Gusto yun po man natin tapusin hanggang 15. Tama ba? 13, 14 to 15 na session. Dahil dito pa lang po sa unang sessions, medyo naguguluhan pa po tayo. It's more an exercise po tayo. So gawin po natin yung mga hindi po natin naggawa. Kasi sabi ni Pastor, it's 10:28 na and we have a meeting din po. So yun. Yun lang po and please do yung pinag-aralan natin. Tingnan next time, no? Hindi masyadong meron magamit. pang isa actually. Next week na lang yun. Hindi na kaya eh. Hindi, I mean, kasi minsan dami natin pinag-aaralan eh. Masyadong nakaka-ano. Yun nga, dapat ano. Hindi, ang ano po, itutuloy natin to. Dalawa Hindi tayo lang. mag-lesson muna. Huwag nating madaliin kasi mga kapatiran naman natin din. Kailangan maunawaan nating lahat. Saka, Hindi, ano ako tawag po, dito? hindi naman po ako nagmamadali. So, willing po ako na ituloy ito. Pero, baka po, Pastor, wala po akong next week kasi nasa ano po ako, Rojas. So, tutuloy lang po natin itong ano. Kahit nasa Rojas kami, Zoom ka naman eh. Hindi, ano po, may patay po at Arlene. So, baka hindi rin po ako makapag-focus. May patay po ako pupuntahan sa ano. Yung May lugar isang ko linggo ba yung patay? Ano po, Thursday po kasi siya, alam ko Thursday o Friday ang ano yung living eh. Kaya hindi rin po, di ko po kasi dadalhin itong laptop. Wala po akong dadalhin gadget. So wala yun. Pero titignan po natin kung kakayanin kasi ano po doon eh, yung lugar po kasi na doon sa tutuluyan po, wala po talagang signal din. Kahit may wifi, mahina po yung wifi nila. So yun po. Tuloy po natin yung exercise na isa doon sa unang session, pati po dito. Tsaka yung susunod na session po. Ano na lang po, gawa yung mga sample, yung mga natitira pong mga exercise din. Okay. So pwede natin siyang i-continue po.
next meeting. Okay, thank you Mary Ann sa